Ang topic natin is, reaching the next generation for Christ. So, sabihin nga natin, A ka muna, A! Ay, parang mahina. Alam niyo ba? A ka muna, A! Ay, ano ba yan, Sister A? Ano? Kasi yung mga bata, palaging ganyan na lang ang batian. A! Parang pag ano bang ibig sabihin ng A na yan? Para kayong mga sira, paulit-ulit. So, siyempre, diniresearch ko rin ng kaunti. Kasi siyempre, baka naman, may hand sign, baka demonic yan ha, sister. So, sinishare ko dito sa harap. So, ito pong hand sign na yan, ang tawag dyan ay shaka. Ganun, shaka sign. So, sa Hawaii po yan nag-originate. So, yan yung parang general greeting nila sa mga tao doon. Para magbigay ng parang nice, good greetings yan. Pwedeng thank you, pwedeng hang loose, or things are great, take it easy, kalmahan mo lang, okay lang yan, everything will be alright. Parang ganun yung mga translation niya. So, iba-ibang meaning, iba-ibang mood, iba-iba yung pwedeng message na ano. So, A! Diba? So, binagyo ka? Pero syempre, wag natin papalitan yung hallelujah at amen natin ng mga ganyan na expression, di ba? Ano lang yan, ano lang tayo sa mga bata ngayon, para hindi naman tayo napag-iiwanan. Ba tayo dyan? Si sister, give na give. Ayan. So last week, diniscuss po sa atin ni Ate Ivy yung about freedom, liberty, no? Whom the sun sets free is free indeed. Ang ating kalayaan may matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Jesus. Diba? Because He is the truth shall set us free. Amen? So ngayon, we are still on our series sa Focus on the Family. So, reaching the next generation for Christ. As I start, gusto ko po sa inyong i-share itong isang story. So actually, kinuha ko siya sa isang totoong story. Kasi in August 2018, sa Croatia, may isang Norwegian cruise, na naglalayag. So, medyo iniba lang natin ang istorya para lumapat sa ating lesson. So, dito sa luxury cruise line na yan, meron, syempre may mga guests dyan na nakabook, no? So, sa deck, yan ang deck niyan, di ba? So, may mga nag-enjoy na guest, nag-relax siguro, ganyan, nag-enjoy ng view, ng sun, ng waters, diba? Ng sky and waters. So, tapos biglang nahulog siya. Nahulog siya talaga dyan sa sea. So, nakita siya ng ibang mga kasama dyan sa cruise. So, siyempre napatulala na lang sila sa nangyari. Kasi siyempre iniisip nila, nahulog. Nahulog ka. Diba? So, in short, for a moment, walang nag-respond. Until may isang older guy, maybe in his 80s, na tumalon sa tubig. At ayun, naligtas yung babae. Nadala siya, naibalik siya sa cruise. So, ayan, syempre nagpalakpakan yung mga tao dahil nailigtas yung batang babae na nahulog Tapos, dahil natuwa silang lahat sa nangyari, in honor of the guy, of the hero, nag-throw sila ng isang party, kinagabihan. So, ito na, party na. Nagkakasiyahan na sila, ganyan. Tapos, nagmuestra yung older guy na sabi niya, may gusto lang akong itanong sa inyo. So, nagtatanong siya, may isang question lang ako na gustong itanong sa inyo. So, yung mga tao, nung narinig siya, parang natahimik. Kasi, iniisip nila, baka aanuhin kami nito, sisisihin kami nito kasi hindi kami ang sumugod at siya talaga yung tumalon, di ba? O kaya, parang nakokondemn sila sa sarili nila na wala akong ginawa, baka ito na yun, so nakayuko lang sila. So, tahimik lang sila, gaya niya, no? Tahimik lang. Tapos, bigla ang tanong niya, sabi niya, sabihin niyo, sino ba sa inyo ang tumulak sa akin? So, tinulak pala siya, kaya pala siyang tumalon. Hindi naman niya pala gustong mailigtas yung girl. Pero, buti na lang,
nailigtas niya at hindi sila naging dalawa na casualty doon, di ba? So, ayan. So, itong funny story lang na ito, no? This is to push us, itulak tayo na mga Kristiyano, na mga nandito sa loob ng church na ito na nakikinig, no, ng salita, na tayo po ay meron tayong magagawa to rescue the next generation. Meron tayong pwedeng gawin para maabot yung mga younger generation sa atin. Amen? Amen. Okay. So, mag-quick survey lang tayo. No? Meron ba ditong represented ng boomer generation? Ang boomers ay 1946 to 1968. O sige, hindi ko natatanungin. Oo, yung mga 60 to 78 yan. Oo, acknowledge sister and brother. Kayo yan. Okay. How about Gen X? 1965 hanggang 1980. Sige. 81. Ayokong sumali dyan. Gusto ko sa next eh. Kasi ako alam ko millennial ako eh. Dapat dyan ako eh. So, di ba? Millennials dyan. Mga 22 to 40 daw. Pero 42, isama natin yan. Gusto ko dyan eh. Ayan. And next, sino dito ang mga Gen Z? Patingin nga. Can I see a raise of hands? Ayan, madami. Diba? So, Gen Z. Yan. No? Sige nga, guluhin natin yung mga utak ng mga Gen Z ngayon. Alam nyo ba to? Kung ano yan? Ano to? Library yan. Ano to? 5, 4, 3. Card catalog. Oh. Yan po, para sa mga kabataan, no? Yan ay card catalog. Saan yan makikita? Sa library. Oo. At sa library, kailangan mo pong tumingin ng card catalog para kung may hahanapin ka na topic, di ba? At pupunta ka dito sa shelves pag nakita mo kung saan yung reference na yun. Di ba? Yan po ang Google ninyo sa modern day. Kaya pasalamat kayo, no? Hindi nyo na kailangan na hagilapin pa dyan sa maraming mga drawers na yan. Yung hinahanap nyo, isang click lang, search. Pero, ingat din, no? Kasi hindi naman lahat ng mga nasi-search natin sa Google ay totoo. Amen? Amen. And how about ito? Ito ay, nung mga kapanahunan namin, this is form of solicitation. Mga letters, pagka halimbawa, mag-fundraise ka, magbibigay ka sa mga kumpanya, o kaya gagawa ng letter, tapos babalik sa'yo, may pera. So, it takes some time to gather funds. Pero ngayon, dahil meron ng, Gcash mo na lang, sister. Ayan, nandyan na agad. Pag sinend sa'yo, sa account mo, good as cash. Diba? Nasa iyo na agad. So, they made things fast, better for us. How about this? Sino pang may ganyan? Oy, bakit nakakatawa ba yan, sister? Oy, grabe, ang mga memories na na-create sa aming kabataan dahil dyan. So, ito yung mga camera. Dati, ang camera, meron siyang film. So, ang film, 24 shots, 36 shots. Pagka naubos na, Willie, wait ka lang. Wag ka mo na mag-post. Magpapalit muna ako ng film. Tapos pagka naubos na, papadevelop pa yung film at ipiprint ng photos at ilalagay sa kanya-kanyang albums. Kami dati sa probinsya, marami kaming albums. Kasi mahilig ang mama ko magpa-print ng mga pictures. Yun. Kaso nabaha. Kaya super lungkot ko last year. Wala na kaming memories, di ba? Pero ngayon, ang ating pictures ay nasa cellphone na. Lahat. Hindi na nga napiprint eh. Di ba? Minsan kahit wedding photos, hindi na napiprint sa katagalan. Di ba? Kasi nasa photos, sa cellphone na. And lastly, ito. Oh, ganyan sila maglaro. Kami maglaro ng pictures ng mga friends, mga frenemies, mga classmates, di ba? Kasi ganyan yung filter noon. Wala naman dating app noon na pwede mong baguhin ang itsura. Di ba? Mano-mano talaga. Diba? O kaya, gagandahan mong maigi ang makeup at ang lighting, diba? Hindi mo ma-edit ang lighting and all. Ngayon, sino ka dyan? Red hair. Bini. Kasi may app tayo, maraming app. TikTok lang yan, diba? Huwag kayo masyadong dyan. So, yun yung mga differences sa panahon natin. No? Na may mga magagandang idinulot sa panahon natin ngayon, yung mga changes na yun. Pero may iba rin na pangit na nadala sa atin.
No, dahil nga lahat ay easy na, quick access, instant. So, may ibang effect din yun sa ating generation. So, ang magiging pinaka-verse natin sa hapong ito ay Psalm 78. Ito ay a maskil of Asaph. Okay lang po ba? Hindi na po ako nagtagalog ng mga verses. Ano po, English po, alam ko maiintindihan naman natin ito. Okay? So, a maskil of Asaph, ang ibig pong sabihin ng maskil is a contemplation or book of wisdom or ano pa yung sabi doon? Yan yung ibig sabihin ng maskil. Insight, imparting of wisdom. So, ayan, verses 1 to 7 lang po ang babasahin natin kasi all in all, itong Psalm 78 is the second longest Psalms in the Bible. With, trivia, 76 verses. Okay, so medyo mahaba po siya. Ay, sorry, 72, nagsobra ako ng 4. 72 verses, okay? So, eto po, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings from of old, things that we have heard and known, that our fathers have told us. We will not hide them from their children, but tell to the coming generation, read the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers to teach to their children. Last, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Panandalian po tayong manalangin. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, sa pagkakabasa ng iyong salita ay ikaw ang mapagpala namin, O God. Sa aming pag-aaral, O Diyos, dalangin namin ng bukas na isip at bukas na puso upang tumanggap ng mga fresh revelations coming from you, O God. Thank you, Lord, that, Lord, as we study this, Panginoon, Lord, you will guide us. You will teach us, Panginoon, kung papaano namin ito gagawin, Panginoon. You will give us that grace, O God, that compassion, that commitment, O God, to really respond to your call, O God. And we just bless you, O God, because we will enjoy your message this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Gising pa po ba tayo? Yes, gising tayo. Okay, so ito again, yung Psalms 78, again, siya ang second longest Psalms, no? And unlike any other Psalms, kasi usually, di ba kanina ang dami nating mga binasang Psalms, no? Yung awit, usually about praises, about thanksgiving, di ba? Usually ang nagsulat si Moses, si David, ganyan. So itong isang ito, ang nagsulat niyan ay si Asaph or Asaph. Okay? So si Asaph po ay isang musician, singer, back in the day. So makikita po natin yung character niya sa 1st and 2nd Chronicles. Nabasa na po ba natin? Nadaanan na natin yan? Amen. So, sa Chronicles, no? So, ayan po, no? So, ito, this psalm, specifically, is a historical psalm, which is, ought to teach. Yung para maturuan tayo. Amen? Okay. So, ito po, no? Examine natin pa ng mas malapitan yung Psalm 78. Himay-himayin natin. Una sa verses 1 to 3. Let's look at the reality. Okay? Our reality nowadays. So sabi doon ni Asaph, give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. So, as if sinasabi ni Asaph na, makinig kayo! Huwag kayong matulog! Makinig kayo! Lend me your ears! Diba? Ito ay importante. This is urgent. Parang ganun ang sinasabi niya somehow. Okay? So, with regard to our children or yung mga nakakababatang henerasyon in general, walang mas importante pa kesa sa kanilang spiritual lives. Amen? Hindi yung edukasyon nila or yung kung ano man ang yaman ang pwede nating ibigay sa kanila, kundi yung spiritual na paglakad nila sa Panginoon. Amen? Do you agree?
Amen? Pero unfortunately, dito sa Psalms na ito, makikita natin that may failure sa generations, di ba? Because of two things. First, dahil hindi na ituro yung commandment ng Panginoon sa mga susunod na henerasyon. At pangalawa, dahil hindi sila namuhay ng godly life. Amen? So, we read in Judges 2:10-12. Basahin nyo nga po. Sige, 1, 2, 3, go. After that generation died, another generation grew up, who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things He has done for Israel. The Israelites did evil in the Lord's sight. They abandoned the Lord, the God of their ancestors. They went after other gods, worshiping the gods of the people around them, and they angered the Lord. Nakakalungkot, no? Kasi, syempre, it's a fact na after one generation dies, another one will come. Pero, yun nga lang, no? Hindi na ipagpatuloy, no? Kung ano man yung mga teachings na nakuha ng generation na yon, may yung sumunod nila did not acknowledge the Lord. Amen? So, it may be the fault of the ancestors kasi baka kulang yung effort nila to share, di ba? And hindi na nalaman or na-remember ng mga taong yon yung mga ginawa ng Panginoon. Di ba minsan, tayo, pagka-high na high tayo sa biyaya ng Panginoon, sa ginawa niya sa atin, talagang, grabe, puspos ka kasi pinagpala ka ng Lord. Di ba? Tapos, may mga bagyong dumaan, nakalimutan mo na yung magagandang ginawa ng Panginoon. May tendency tayo na gano'n at mga tao. Tama ba? Madali tayong makalimot. Amen? Minsan nga, yung kabutihan na ginawa natin sa isang tao, minsan mabilis din mapalitan, di ba? Makalimutan. Pagka may isa ka lang na ginawa sa kanya na burado lahat ng ginawa mong kabutihan, no? Pero praise God, kahit anuman yung ginawa nating mabuti, ang reward natin ay sa Panginoon. Amen? Amen. Okay, so the reality is, there is difficulty in transferring yung teachings from the first generation to the next generation, which we call second generation syndrome. Yung hindi naipasa, hindi na-download completely kung ano yung naituro sa unang generasyon. Di ba, sa Mount Sinai, doon di-download ni Lord kay Moses yung 10 Commandments at lahat ng mga bilin niya para sa Israel. So, yun ay hindi lahat yun nasunod nung mga sumunod sa kanila na mga henerasyon. Amen? Nagkaroon ng disconnect. Okay? So, ang natural tendency kasi ng second generation is, syempre, receiver lang sila. Diba? So, kung ano lang yung ibigay sa kanila, yun lang. Diba? Minsan may nagiging complacent tayo sa ganun. Pero, ayun na nga, kagaya ng halimbawa, yung magulang, kunyari, naranasan mo ang binago ka ng Panginoon from your old life to kung sino ka ngayon, di ba? So, personal na experience mo yon. Ngayon, sinishare mo sa anak mo. Pero dahil sila, kinikwentuhan mo lang sila, hindi nila personal na naranasan yung naranasan mo. So, minsan, hindi sila ganun makapag-adapt or hindi nila mag-grasp masyado yung importance nung sinasabi mong kwento. Amen? Halimbawa, pinagaling ka ng Panginoon, di ba? Miracle ng Panginoon sa iyo yun. Pero dahil ikaw yung naka-experience nun at hindi yung second generation, yung kunyari anak mo, so hindi nila ma-appreciate yun. Amen? Kaya ang prayer natin sa mga older generation na nandito. Sino pa older generation dito? Oh. Ako po, sige, aminin ko na. Kasi hindi natin alam kung kailan mag-e-end yung old generation at magsisimula ang young generation eh. So ako, I officially entered the older generation. Kasi maraming indication na eh. Minsan sumasakit na yung paa mo, di ba? Pagpupuri, inihingal-hingal ka na minsan. Masakit ang likod, kaya kanina nagpapamasahe ako sa likod. Ang puting hairs, naglalabasan na. Talagang hindi na maiwasan kahit kulayan. Ano pa, minsan nakakalimot na ako ng mga bagay-bagay. Kaya inaasar ako ng mga anak ko, Mama, you're getting old na talaga. Oh, okay. So, sige na. Oh, yung younger generation, yung mga older generation, no? Going back. So, we have to really pray for the younger generation na magkaroon sila ng first
first-hand experience of the presence of the Lord, of the goodness of God, of His healing grace. Amen? Amen. Kaya nga, di ba, pagka may mga youth camp or may mga encounter, talagang pinupush natin yung mga anak natin or mga kamag-anak natin na mag-join para maintindihan nila yung sinasabi natin na encounter, na transformation, na experience, na in a personal way. Amen? Kasi hindi mo kayang explain yon unless they experience it themselves. Amen? So, first-hand experience is still the best teacher. Amen? Amen. Ayan. So, the reality is that, ayan, yung passion natin sa ministry, di ba? Yung passion, lahat ng ginagawa natin, nakikita na yun ng mga anak natin, yun ba, na-appreciate ba nila or natatranslate ba natin yun sa kanila, nagugustuhin din nila na maglingkod sa Panginoon the way we are serving the Lord now? Or sila ba ay nadi-discourage na ayaw ko mag-serve sa Lord ng kagaya ni Mama kasi wala na siyang time sa amin. Palagi na lang nasa church. Friday, Saturday, Sunday. Guilty. So, let us be reminded, mga magulang, na ang ministry natin ay pamilya pa rin, no? That we should win them for the Lord, na hindi tayo ang mag-cause para ayawan nila ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Hindi tayo never mag-cause sa kanila na ma-discourage, di ba? Amen. Amen. So, Romans 1:21-25, basahin po natin ito. 1, 2, 3. Yes, they knew God, but they wouldn't worship Him as God or even give Him thanks. And they began to think up foolish ideas of what God was like. As a result, their minds became dark and confused. They traded the truth about God for a lie. So they worship and serve the things God created instead of the Creator Himself, who is worthy of eternal praise. Amen. Amen. So nakakalungkot, no? Kasi even when they knew God, nakilala na nila ang Panginoon, na-experience na nila ang kabutihan ng Panginoon, and yet, they would not worship Him or even give Him thanks. Parang nineglect nila ang Panginoon. Amen? There's a generation na ganon ang naging response sa kabutihan na ginawa ng Panginoon. Na even yung wino-worship na nila ay hindi na yung creator, kundi yung creation. Hindi na yung may likha, kundi na yung nilikha. Amen? Amen. So, Mike, tingnan natin yung biblical worldview. Ano ba ang nangyayari sa kapanahunan natin ngayon? Ang ibig sabihin ng biblical worldview is how people or how the Christians perceive yung mga issues or mga bagay sa mundong ito. Ano yung stand natin doon, di ba? So, from generation to generation. From this chart, kasi sa US po, si George Barna is isang researcher sa saan nga siya? Sa Arizona Christian University. So, every year, they conduct a study about the biblical worldview. Nagbabago-bago po ang results ng kanilang research. So, this year, ito yung result. So, this is the percentage of people with biblical worldview na nagde-decline, pababa. Bumababa yung percentage from generation to generation. From boomers, 10%, Gen X, 7%, Millennial, 6%, and yung Gen Z, 4% lang of the represented na Gen Z sa study na yan ay yung may tamang biblical worldview. Kunyari, in terms of sa abortion, ano bang stand nila? Gay marriage, ano bang stand nila? So, kasi merong mga iba na mga sumunod na generation sa atin na parang na-water down na yung truth na alam nila. From the truth, medyo inanuhan ng kaunti para parang nako-compromise, di ba yung truth? Para mag-suit dun sa kanilang gustong belief na paniwalaan. Amen? So this is a sad fact na sa atin sa Rema, we have young generation here, no? And ayaw natin na yung mga batang henerasyon sa atin ay yung truth na alam nila ay watered down na. Na hindi na yung pure truth, which is from the Word of God. That's why we encourage everyone, young or old, you
go back to your Bible. Read your Bible every day. Read your Bible, pray every day. Pray every day, di ba? And you will grow, grow, grow. Kasi kung ang nire-read natin palagi ay yung feed natin sa social media, yung mga searches natin sa Google or sa YouTube. So, yun yung nag-feel sa mind natin, di ba? So, yung truth na dapat galing sa Word of God ay hindi na yun yung pinamumuhay natin. Amen? Amen. So, tingnan natin ang resulta ng shift sa morals ng mga tao ngayon. Ito na yung result ng study nila. Okay? Sabi dito, a majority of adults accept lying, abortion, consensual intercourse between unmarried adults, gay marriage, and the rejection of absolute moral truth as morally acceptable. One time pinag-uusapan natin to Ate Beng, di ba? Na yung mga kabataan, medyo na sila, when it comes to lying, parang napaka-light na sa kanila yung sinungaling or yung hindi sabihin yung buong katotohanan or may i-withhold na truth. Diba? So, I don't want to believe na yung mga kabataan natin dito sa Rema ay ganyan. Amen? Hindi kayo ganyan. Amen? Hindi kayo ganyan. Amen? So, abortion, no? Parang yan na yung pinaka-easy way out para sa mga nag-premarital sex or yung hindi pa handa na mag-alaga ng bata financially or, di ba? Yung magpa-abort na lang kasi hindi pa namin kaya eh. Di ba? Yung mga ganong mga kaisipan. So, acceptable na yan sa majority sa adults. Consensual intercourse, premarital sex. Kasi yung mga kilalang mga celebrity, mga personality, nag-live-in naman sila. So, okay naman sila. Natitest muna nila yung relationship bago sila mag-asawa. Di ba? Kung mag-aasawa pa. So, acceptable or not? Sa Panginoon, that's not acceptable. Pero against the world, nagiging acceptable na siya. Pati yung gay marriage. Di ba? Ayan. And also, less than half of all adults embrace the Bible as their primary guide to morality. So, lumiliit yung nag-treat sa Bible with integrity as the pinaka-guide to morality. Kasi ang nagiging guide na ngayon ng morality ay yung influencers, vloggers, sino mga kilala natin, no? Dahil si ganito, ganyan yung nila, no? So, sila na yung basis natin, no? Minsan nga, sa mga kabataan ngayon, ang basis nila para pagkatiwalaan yung isang influencer is sa number ng following nila. O ilan ang followers nyo? O wala kayong integrity. Diba? Pag million followers ka, mapagkakatiwalaan ka or maayos ka. Pero tama ba yon? That's the worldview. Diba? But that's not the biblical worldview. Amen? And a large minority of adults accept the notion that as long as you do no harm, you may do whatever you wish. So parang, wala naman akong tinatapakan, okay lang to. Diba? Oo. So, ganun na ang nagiging nila, mindset. Sino po sa inyo ang nakapanood kahapon ng opening ceremony ng Paris Olympics? Sa Paris. Diba? The whole opening. So, medyo trending siya kahapon kasi may part ng opening act nila na merong mga yung sa drag queen, yung mga bakla, LGBT. So, meron dun parang portion na nire-enact nila yung Last Supper ni Jesus. Diba? Jesus, may table, may mga apostles, diba? Ganyan. Tapos nire-enact nila yon. Pero mga gay yun. Mga gay, mga So, tapos meron pa silang pinalabas doon na parang pale white horse na parang nag-represent, minention siya doon sa Revelations eh. So, parang ano ba ang gustong ipahatid na mensahe nitong mga kabaklaan na to? That they are here. We should acknowledge them. They are here to stay. 'Di ba? So parang masyado silang empowered, 'di ba? Na to the point na ang daming mga religious na nasagasaan doon sa ginawa nila. 'Di ba? Kasi yung Olympics naman, it's meant to unite the nations. Hindi naman, parang, ewan kung why all of a sudden merong ganong act. Okay? So, kung tayo, mga subtle na mga ganon na mga ini-inject sa world,
nagiging okay na. Pero sa atin, it should not be acceptable. Amen? Amen. We should stand our ground sa truth. Amen. Amen. So the reality is, we are one generation away from having a faithless generation. I don't want to believe this. May magagawa tayo para hindi ito maging truth. Amen? Because we can do something for the next generation na hindi sila magiging faithless, di ba? Kaya nga tayo nag-aaral ng ganito, di ba? Kasi kung wala tayong gagawin, this will happen. The next generation will be faithless, they will be ruthless, they will be godless, di ba? They will be selfish people. Amen? Amen. And that's what we don't want to happen. So, the reality is, ito yung mga spiritual realities, no? Hosea 4:6a, basahin po natin. My people are being destroyed because they don't know me. Sa ibang translation, my people are destroyed because of lack of knowledge. Diba? So kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, we are doomed. Diba? We are going to destruction. Amen? So kung ikaw ay magulang, if you belong to the older generation at hindi mo alam ang salita ng Diyos, may oras pa tayo. Habang nandito tayo sa mundo, we have to know the Word of God and be able to do our part in sharing that. Amen? Amen. So, ang ating, what do this tell us? If we do not have a clear understanding of God and what His Word says, then we will not have a clear understanding of sin and will not have a clear foundation to stand on. Kasi ang magiging foundation natin, kung wala tayong Word of God, is confusing. Diba? Shaky, rocky, and yung ating biblical truth na alam will be offensive. Alam mo yun, parang instead na mag-speak up ka, kasi ikaw alam mo naman yung truth, pero medyo half-truth lang yung alam mo dahil hindi ka masyadong sigurado. So, parang mag-withdraw ka na lang, hindi ka na lang magsasalita kasi baka ma-offend yung ibang tao. Diba? Diba? Kaya sa atin nga, siguro may iba na hindi pa nagpo-profess na Christian sa ibang mga tao, hindi alam na Kristiyano tayo kasi hindi natin pinapakita or wala tayong pinapakita activities na we belong to the faith. Amen? So, that's the reality of our generation today. And what's the remedy? What can we do sa nakita natin na ganong kalagayan natin? Sa verses 4-5 ng Psalm 78, sabi ulit dyan, basa, we will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders of what He has done. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers to teach to their children. So, ano daw ang pwede nating gawin as a remedy, as a response to our current situation? We have to teach. We have to tell, we have to share to the next generation about the law of God, about His Word, about His will, about His promises. Amen? Amen? Sister, paano ko ba isi-share? Ano bang isi-share ko? Ayan, isi-share mo kung anong ginawa ni Lord. His glorious deeds, His might, yung lakas niya, di ba? Kagaya kung papaano niya pinatawid yung Israelites, pinart niya yung Red Sea, di ba? His wonders, the wonders that He has done, yung mga miracles, mga pinagaling ng Panginoon, di ba? I-share mo yun, di ba? And His law, yung commands niya, yung kung ano yung will ng Panginoon. Amen? Kung ano yung word, yun ang isi-share. Pero, yun na nga, dapat, ang premise dito, alam mo yung word. Amen? Kasi, a blind cannot lead another blind. Kasi kung pareho sila, bulag, saan sila mapupunta? Makakanal sila, di ba? Di ba? So, kailangan tayo, those who belong to the older generation, should know the Word of God, should study more and more each day. Hindi tayo magsa-stop dahil, 40 na ako, okay na ako, sister. Sa tingin mo si Pastora, nag-graduate na siya ng pag-aaral ng Word of God sa age niya? Hindi. We should still keep on meditating the Word every
Night and day nga ang sabi eh. Pero minsan, kahit isang ano lang sa isang araw, di ba? Ginagawa natin dahil sa kabisihan natin. Pero we encourage everyone na tayo ay magbabasa ng Word of God. Amen? Isang yay nga dyan. Yay! Di ba? So, kasi, ang Rema Word of God Church is where Jesus is the living Word. So, paano magiging totoo na Jesus is the living Word in this church if the people of God does not know the Word? Amen? So, if you belong to this church, you have to study the Word. Amen? Amen. So, kung ang leader mo, ini-encourage ka na mag-BRC, mag-Bible reading calendar, so mag-Bible reading calendar ka, hindi yan para sa kanya. Para sa'yo yan. Kasi yung mga natututunan mo is, ikaw din yung magbe-benefit doon. You are the primary beneficiary of your own action. Quoting from Sister Tina. Ayan. Ayan. Okay, so, ayan no, yan yung mga sasabihin natin or isi-share natin sa mga younger generation. So, if you belong to the younger generation, hindi rin ibig sabihin na wala kang obligation to share. Meron at merong younger generation than you. Tama? Tuturuan mo rin yon. Amen? So, hindi lang to responsibility ng mga parents or ng mga older ones. Amen? Lahat tayo may responsibility. Sabihin mo, lahat tayo. Kasama ako. Diba? Okay. So, Deuteronomy 6:6-9. Basahin po natin. 1, 2, 3. Always remember these commands that I give you today. Be sure to teach them to your children. Talk about these commands when you sit in your house and when you walk on the road. Talk about them when you lie down and when you get up. Tie them on your hands and wear them on your foreheads to help you remember my teachings. Write them on the doorposts of your houses and on your gates. So, sa madaling sabi, we have to teach the younger generation, our children, di ba, about the Word of God every time. Kasi sabi dito, no, when you sit, when you walk, when you talk, when you lie down, when you get up, so every time, every moment, parang yun yung hininga mo. No? Yun yung rhythm ng life mo is, ang bukas ng bibig mo is, yung isinishare mo, ang Panginoon. Amen? Amen po. So sa nakaraang linggo po na alam natin, dahil sa nangyaring baha at bagyo, maraming nasalanta, maraming aligaga. Amen? Maraming hindi alam kung anong direksyon. Paano na naman to, Lord? Mag-start na naman. Back to zero, di ba? Kasi yung iba, washed out. Di ba? So tayo, na mga anak ng Diyos, na nakakaalam ng salita, this is our time to shine. Di ba? This is our time to share the Word of God. Kasi, how will they know if we will not share to them? Okay? Sabi sa Matthew, di ba? Let your light so shine before men so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Di ba? So that through us, they will know that God is still good. That God does not change. Yesterday, today, and forever, He is still good. He did not cause the flood. Hindi siya ang nag-cause noon. Human doings na yon, di ba? So, nature na yon. Okay? So, ayan. So, we have to teach the truths, the promises of God to the next generation, di ba? And there is power in remembrance. Always remember the commands of the Lord. Amen? Tayo, sino po sa inyo ang kagaya ko na mabilis makalimot? Di ba? Mula nung nasisaryan ako ng 2 beses, bukod pa doon, dahil tumatanda na nga, talagang nagiging makakalimutin na. Diba? Kaya kailangan na sinusulat ang mga ibang bagay. Ang password, ang mga PIN, nakasulat. Kasi kung hindi, malalak ang account dahil hindi na ma-open. Diba? So, kailangan, kahit sa Word of God, noong bata-bata pa po ako, I bet you, ang dami kong na-memorize na Word of God. Kasi parang sobra kang hungry na kahit 1 chapter a day lang ako noon ng Psalms and Proverbs. Pero I make sure na meron akong na-memorize talaga na Word of God.
So, ang dami kong na-i-store noon. Pero nung medyo naging relax-relax na tayo, hindi na tayo masyadong nakapag-memorize. So, hindi na ganun na ka-sharp yung memory. Diba? So, ngayon, binabalik natin yun. Sinusulat ko kapag meron akong mga revelation na galing sa Panginoon. Sinusulat ko na kasi nga, there's power in remembrance. Para pag binalikan ko, ay, natutuwa ako minsan yung mga ibang binabalikan ko. Ito pala yung revelation ko noon sa ganitong makikita mo na nag-change, nagpo-progress naman dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, we have to really do our part in sharing, in teaching the Word of God. And how do we do that? Even in our homes, introduce who God is. Amen? Mapalad po tayo, meron tayong Bible. Amen? Back in the time of Asaph, or yung mga ninuno natin, sina Abraham, Isaac, Jacob, sina Moses, wala silang Bible. Pero paano nangyari na i-hand over nila, na i-hand down nila yung commandments, yung teachings up to our time? Diba? Nagkaroon ng Bible. Diba? Hindi natin pwedeng yung fact na medyo may error din siguro along the way. Pero because they were guided by the Holy Spirit, so naitahi-tahi yung truth na yon, na what we call the Bible now. Amen? Kaya dahil pinagpaguran na yan ng ating mga ancestor para sa atin, i-appreciate natin yung Bible natin. Amen? Amen. Babasahin po yan. Hindi po siya i-display. Yung app niyan sa phone nyo ay hindi lang yan ini-install, kundi ino-open siya. Amen? Pwede ring i-share sa My Day. Pwede ring i-share sa sa feed mo. Lalo na kung yung during the time of yung typhoon, wala naman akong magawa. Safe kami sa bahay namin. But nakikita ko ang daming mga nahihirapan sa sitwasyon. What can I do? I just posted some words of encouragement sa My Day ko, sa notes, para at least kung may makabasa, kung para sa kanila yon, di ba? Mabibless sila. So yun na lang, kesa ng kung ano-anong gagawin mo, di ba? And you pray for them. Amen? So introduce who God is, what He has done, and also make conversations about God a part of the normal rhythm of your life. Kagaya ng binasa natin kanina, di ba? Anong verse yun? Deuteronomy 6:6-9. Diba? Whatever we do, wherever we go, diba? We talk about the commandments of the Lord. Amen? So parang yun na yung hininga mo. Hindi kailangan na formal gathering sa table. Sige, magtipon-tipon tapo yung mga anak para mag-usap. Hindi palaging ganon. Even yung simple na, kunyari, nagda-drive, papunta sa isang destination. So, nag-uusap kayo, nag-sharing kayo. Even in that, ganun na setup. O kaya, habang kumakain, di ba? So, it doesn't have to be formal, di ba? Yung rhythm of life na diniscuss sa atin, di ba, sa mga missional communities natin, na we do it sa rhythm lang. Kung paanong ginagawa sa communities, yun yung doon natin ini-inject yung pag-share ng Word of God. Di ba? Sharing family meals, di ba? Ayan. So, create a culture in the family where asking questions is encouraged. Ito, alam ko nabanggit na ito ni Nancy sa isa sa mga preachings niya, na kung ikaw ay isang parent, you have to encourage yung mga anak natin na sa atin magtanong. Tayo ang dapat na resource person. Amen? About sa mga bagay-bagay na gumugulo sa kanya or sa mga bagay na curious siya to know about, they should come to us. Dapat tayo ang pupuntahan, hindi yung ibang tao. Kasi baka iba yung maibigay na answer. Diba? O kaya, i-google mo na lang yan, anak. Baka yun ang sabihin mo. Ano ba yun? Paano bang ganito? Bakit ba? Ano ba ang LGBT? Tingnan mo, anak, sa Google. Kasi ayaw mo na mag-explain or hindi mo rin masyadong maintindihan. Diba? Kaya hindi mo ma-explain sa kanya. Pero, we should have that primary responsibility. Akuin natin yun. Na tayo ang dapat magpapaliwanag sa kanila. Kasi, kung sa iba nila kukunin, baka kung anong makuha nila na answer, which we will not like. Baka, di ba?
Parents cannot leave to anyone else the responsibility of teaching their children about the things of God. Parents must be their child's main teacher on biblical truths. So, kung ikaw ay isang magulang, no, hindi mo pwedeng iasa sa Sunday school yung mga anak mong maliliit para turuan. Yes, makakatulong ang Sunday school para manguya ng mga bata yung mga biblical truth para sa age nila, di ba? Pero ang dapat na maging teachers pa rin ay mga magulang. Amen? Sila ang binigyan ng role na yan ng Panginoon. Tayo. Amen? And tayo yung dapat na main teacher. Hindi natin ibibigay sa iba, ay, mapa-attendin ko na lang ng youth service para bumait siya. Ano akala mo sa youth service? Diba? Yes, makakatulong yan sa anak mo na mag-attend ng youth service pa kasi may mga kamingel siya na ka-age niya, yun yung pinag-uusapan nila. Pero, again, diba, at home, we have to do our part. Amen? Set a time set a time of the day, in a day or in a week, na talagang intentionally gagawin mo yon para sa anak mo. Amen? Amen. Yun ang kailangan nila Kasi kung hindi, maghahanap sila ng ibang teacher. Maghahanap sila ng ibang mentor. Diba? And hindi naman natin alam kung okay yon. Diba? Okay? So, we are dealing with the Y generation. Kaya nga, sila ng A dyan di ba? Y, yung Shaka. Di ba? Kasi, before they believe something, they have to know the reason why. The reason behind. Kaya Y generation sila. Bakit, mama? Bakit ganito? Di ba? Di ba? Palagi silang nagtatanong. Kasi curious sila, inquisitive sila Di ba? Naalala ko si Ethan, nung bata-bata pa. Siyempre, mga magulang, normal na sa atin na kapag siesta time, nap time yun dapat. Papatulugin natin yung mga bata, di ba? Ang daming litanyang mga ganyan, di ba? Tulog ka, ganyan-ganyan. Para lumaki ka, para mabilis kang tumangkad. Tapos, sabi ni Ita, but why, mama? Bakit ikaw? Hindi ka lumaki. Di ka ba natulog noon? Ibang kwento yon, ibang istorya yon. Basta matulog ka. Walang pakialamanan. Ito yung sa akin ni Lord. Hindi. Kasi kailangan nga nilang malaman, di ba? Kung bakit. Kasi kailangan syempre mag-generate ng mag-re-energize sila. Basta ganun. Di ba? So, hindi nila pwedeng tanggapin lang, basta sinabi mo, because I said so, magsumunod ka. Pero back in my day, kapag kaganyan ang sinagot ko sa mama ko with a questioning attitude, alam na. Alam na, kurot ka talaga, 'di ba? Hindi uubra yan sa mga magulang natin noon, 'di ba? Pero ngayon, parang gusto mo na, ikaw, pero syempre nagpipigil ka dahil alam mo na hindi 'yon tama. Amen. Okay, so sabi dito sa 1 Peter 3:15, always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. So halimbawa, nagtanong yung anak mo, Mama, bakit ba mayroong mga lalaki nagpapakasal? So, ano yung stand mo doon? Baka ang sabihin mo rin, ay anak, hindi ko rin alam. Patay na tayo dyan. Diba? So, kailangan ahead tayo sa ating mga anak. Diba? Alam natin kung paano yun sasagutin. Or kung hindi mo masagot agad-agad, wait lang anak, ipark natin muna yan. Aalamin ko yan, babalikan kita. The answer should come from you. Amen? You should be the authority about that. Amen? O kaya ano pang mga tinatanong ng mga bata? Mama, pwede na ba ako mag-girlfriend? Explanation. Diba? Hindi talaga. 30 ka pa mag-girlfriend. hindi naman. Hindi. Bakit hindi? Kasi this is your time to study. You have to enjoy your season of studying. Diba? And excel in that.
And after that, darating ka sa season na magkakaroon ka ng relationships. So that's the time. Yung kaya mo na. 'Di ba? So yan po, kaya yung mga worship team natin, yung mga nagmi-minister sa atin dito, yun yung reason why we are not encouraging pa tayo dyan. Di ba? Kaya wala nang kokontra, wala nang aangal na, ate, love ko talaga siya. Di ba? It's either you serve now or you just enter into that relationship. Amen. You choose. Yan. Okay? So, may reason tayo dyan. At hindi mo rin siya mababasa sa Bible na sinabi sa Bible, hindi pwedeng mag-boyfriend, girlfriend na estudyante. Wala talaga. Wala kang makikita doon. Pero merong sinasabi ang Lord doon na, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So whatever your parents in the Lord are saying, are telling you, so you have to obey because there is blessing in obedience. Okay, so wag niyong pipilosopihin yung mga elder generation sa inyo na nasaan ba sinabi sa Word of God na ganyan? Di ba? Hindi naman po tayo verbatim or word per word. Di ba? So, ayan. Interpretation niya ng word. Okay? So, let's read Proverbs 22:6 MSG, Message Translation. Go! Point your kids in the right direction, and when they're old, they won't be lost. Train up a child in a way he should go, so when he grows up, he will not depart from it. Okay? So if you are a parent, parang ikaw yung may hawak sa manibela ng sasakyan, kung saan papunta. Diba? You will point the kids in the right direction. So kung kumanan ka, susunod sila, kumaliwa ka, ganyan. So, nasa atin, it's in our control. It's in our power, mga magulang. Amen? Because when they are old, hindi sila malulost, hindi sila malilito sa kung anong gagawin nila kung nag-guide natin sila ng tama. Amen? Amen. Okay. So, one generation's compromise will be next generation's captivity. Anong ibig sabihin nito? Kunyari, sa generation na ito, parang okay na lang ang live-in, as in acceptable na siya, as in tinanggap na, kahit mga Christian churches, kunyari, wag naman sana, kunyari lang, ay okay na. So, ano ina-expect natin sa next generation? Captivity, di ba? They are doomed, di ba? Destruction ang mapupuntahan nila, di ba? Self-destruction yun, di ba? Kasi, kinompromise na natin, sa atin okay na kasi ngayon eh. So, pagdating sa kanila, dahil okay yun sa kanila, di sa amin okay din. Sinusundan lang naman tayo, di ba? So, yung mga little compromises natin, hindi na lang muna ako mag-church, today, kasi, pagod ako eh. O kaya, maglalaba pala ako, dami palang labahin, mag-online na lang ako. O kaya, yung mga gano'n na mga simple compromises na, bakit ko sinabing compromise yun? For me, it's a compromise. Kasi, when I got to know the Lord, I already committed to God na kapag Sunday, it's church day. Diba? Wala nang ibang, doon, wala nang ibang schedule doon. Unless, it's really an important thing na out of town, na hindi, kailangan talaga yun na mauna. Diba? Other than that, nasa church dapat. So, karay-karay ko ang aking mga anak, ang asawa. So, yun na yung naging desisyon namin mag-asawa when we started our family. Kasi ako po, I grew up in a family na hindi Christian. Yung mama ko, Catholic ang family, ang papa ko Protestant. Pero yung papa ko hindi siya nag-church. Kasi busy siya. Politiko po ang family, ang tatay ko. Yung mama ko, Catholic siya, pero hindi rin siya yung masyadong deboto na sagrado, dekandado, na nilunok ng susi. Hindi siya ganon. Kasi busy rin siya, may business. So, growing up, nasa Catholic school po kami ng magkakapatid. So, nag-church kami lang, Catholic church. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, nung na born again ako, actually, sa Protestant ako nakakilala sa Panginoon, sa Protestant church. So, ayun, nagkaroon na ng commitment sa puso ko na really to set aside yung aking linggo sa Panginoon kasi yun yung Sabbath ko, 'di ba?
Sabi sa commandment, di ba? Honor the Sabbath, di ba? It is holy to the Lord. Amen? Amen. So, yun yung Sabbath ko. Although, sa industry namin, dahil nasa food industry kami, kahit Sunday, open kami. Kasi restaurant po kami. Hindi kami pwedeng mag-close ng Sunday. Okay? So, pero yung pag-fellowship, pakikinig sa word, it's a must for me. Amen? So, yung mga anak ko, tinanong ko yung anak ko dahil nagbe-prepare nga ako sa message na to. Sabi ko, anak, Zoe, bakit mo pinaniniwalaan ngayon yung faith na meron ako? Or bakit ka born again Christian? Dahil lang ba anak kita, kaya ka ganyan? Or dahil sinasama kita? First, ang sabi niya, because, Mama, I grew up sa Sunday school. So, thank God for Sunday school. Sunday school, kasi nung mga bata pa sila, talagang dyan sila lumaki. Pero lang nung nag-pandemic, kasi na-stop, no? So, dun nila nakilala ang Panginoon, nalaman yung mga stories. Pero aside from that, may supplement kasi yon sa bahay namin. Ako rin, nagtuturo rin ako sa kanila. 'Di ba? So, hindi dapat mag-stop sa Sunday school lang yung pagtuturo. So, hats off sa mga Sunday school teachers. At kung meron pang hinihipo ang puso, magpa-list down, magpa-sign up na kayo kay Ate Jen, kay Sister Tess, kasi kailangan ng mga bata ng magtuturo. Amen? Pero again, if you're a parent, hindi natin ipagkakatiwala lang sa Sunday school or sa youth service ang mga anak natin. So, natutuwa ako dun sa answer niya na he has already come to that point na personal decision niya na yon na i-accept si Jesus Christ, na tinanggap niya si Jesus Christ. So, I believe that he is born again. Diba? Kasi personal niya yon, hindi by association lang sa akin, kundi by personal decision. Amen? Amen. So, when we treat attending church as optional, ito na nga yung sinasabi ko, we shouldn't be surprised when our children soon treat Jesus as unnecessary. Dahil kunyari, nakita mo na kino-compromise mo yung pag-a-attend sa church or yung mga gawain ng Panginoon na, okay lang, mag-online na lang ako. Next week na lang, basta next week na ako pupunta. So, wag kang magugulat kung one day, parang si Lord, si Jesus, ay ine-neglect na rin nila. Amen? Kasi nakita nila sa'yo. Pinakita mo na okay lang naman pala na gawin ko muna yung mga bagay na ito bago yung diba? So, compromises, little compromises, diba? Na it may lead na maniwala yung mga anak natin na tama yung ginagawa natin. Amen? Amen. Kaya, di ba yung kanta, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Amen? Kapag finalo mo na si Jesus, wala nang no retreat, 'di ba? Hindi na babalik, no turning back, hindi ka na babalik dun sa dati. 'Di ba? Kapag naging born again ka, ang turn mo is 180 degrees, hindi 360. Kasi pag 360, babalik ako bumalik lang ako kung saan ako nanggaling, 'di ba? So no turning back. Amen? Amen. Our actions are our most powerful teachers. We must live godly lives before our children so they will know that what we say we believe is real to us. Narinig niyo na po ba yung sabi na, monkey see, monkey do? Kung ano yung nakikita nila, yun yung gagayahin nila. Kasi akala nila tama yun. Lalo na kung mga bata pa yan. Di ba? Kasi para silang sponge, nag-absorb lang sila, nag-observe lang sila sa atin. Amen? Amen. So, ang actions natin, napaka-powerful na teacher niyan. Kahit hindi tayo magsalita, makikita sa actions natin. Kunyari, kapag ka ba nasa traffic, stuck kayo sa traffic, paano ka mag-react? Wow, praise God. Di ba? Wow, praise God, traffic. Ganun ba, sister? Diba? Diba? So, yung mga moments na ganun, dun makikita yung kung paano tayo mag-react. Diba? At gagayahin nito, makikita mo, bakit ganun na rin mag-react yung anak ko? Lord, sorry talaga. Kasi ikaw yun ginaya ka ng anak mo. Diba? O kaya,
pagka, kung paano mo i-treat yung, kunyari, yung employees ninyo, paano mo i-treat, nakikita nila, sa tingin mo, tama ba yun? Kasi nakikita nila, soon when they are in your position, gagayahin din nila yun. Diba? So we have to be really careful sa ating mga actions. Kasi yung actions natin, it may communicate different message sa ating mga anak. Amen? Amen. Okay. So, let's see. Ayan. Ay, ito naalala ko lang. How do you respond? Kunyari sa amin, how do you respond to a not so nice customer? 'Di ba? Kasi nasa restaurant industry nga kami. So, kapag ako ay nag-react ng aggressive or defensive agad, makikita ng anak ko 'yon. Pero kung ako ay mag-iisip muna, i-compose ko muna yung sarili ko, ayusin ko muna kung paano ako makikita nila 'yon. So, sa amin po, sa Pandescielo, kapag may mga complaints or feedback, I'm on top of that. So, kung wala talaga ako, si Robert yun. Pero as much as possible, I do it. Kasi, by God's grace, hallelujah, ako yung binigyan ng grace ng Panginoon na magdiplomas siya. Amen? Amen. Kasi, ayun makikita kasi ng mga anak ko kung paano ako mag-react, o paano kami mag-deal sa situation ng mga ganon. Amen? Naalala ko, ibabanggitin ko ulit yung shinare ni Crisel noong devotion natin doon sa worship team gathering, naalala nyo dito. May na-share siya na incident sa isang restaurant na parang, tama ba, may natabig ba siyang tubig? Yan, ito na ang sinasabi ko memory loss. Yung mga details ng mga istorya, minsan hindi ko nakukuha na. Pero, parang ganun. Tama ba? Yung may natabig siya na tapos, so kasama niya yung family niya, yung mga anak niya, yung anak niya si Chonchon, maliit pa, pero nagtatanong-tanong na yun, nag-observe na yun. So, ang ginawa niya? Dahil na siya, pwedeng ang ginawa niya, sabi niya, waiter, pakialinis nga to. Pwedeng ganun ang ginawa niya. Di ba? Pero, ang naging response niya, sabi kasi, ma'am, papunasan ko. Sabi ko, hindi, okay na, ako na lang. Ako na lang. Yung may grace. So, nakita ng anak niya kung paano siya nag-react. Tapos, maya-maya, may lumapit sa kanya na parang nandun din, nakita lang siya, na sabi sa kanya, Sister, ikaw yung kumakanta sa church, di ba? So, siya naman nagulat. Praise God. Hindi ako nalagasan ng bunga. Di ba? Kasi, nakilala siya na nagkakanta dito. Paano na lang kung ang ginawa niya, nagpaka-primadonna siya or nagpaka-entitled siya na, waiter, pakilinis nga to. Ba yan, bagal-bagal nyo, hindi nyo nakita, basa. Mga ganon, kasi maraming mga ganon. Maraming kaming mga ganyan. Diba? By experience. Praise God, yung mga customer from Rema ay hindi ganon. Amen? Diba? Kung saan man kayo pumupuntang kainan, or kung saang lugar, let's always remember to be kind. Amen? To be nice to other people. Amen? So, going back to the story of Crisel, kung ganun ang ginawa niya, di ang magiging approach sa kanya nung babae, Sister, di ba ikaw yung kumakanta sa Rema? Bakit ganun? Di ba? Parang ganun, may panghuhusga or may ano ba yun? Parang, kasi, yun ang nakita niya di ba? Yun yung nakitang gawain natin. So, we have to really be careful with our actions. Kasi action speaks louder than words. Di ba? Di ba? So, be careful. Kasi part of our teaching sa next generation is kung anong ginagawa natin. Amen? Kung palagi tayong nakikita ng mga anak natin na palaging nakatutok sa cellphone, huwag kang magtataka kung yung mga anak mo ay babad din sa cellphone. Monkey see, monkey do. Again. Amen? Pero kung ikaw ay kabataan na naririnig mo yung sinasabi ko, di ba? Alam mo na ang katotohanan, alam mo ang tama at mali, gagayahin mo ba yung magulang mo na nakikita mong hindi tama ang ginagawa?
Huwag gagayahin, di ba? May Diyos kayo eh. Meron kayong Holy Spirit na nagko-convict sa'yo ng tama at mali. Amen? So, yun yung susundin na natin. Amen? Kaya kung may magulang na mag-uudyok sa'yo na gumawa ng kasalanan, huwag mong gagawin. Hindi dahil sinabi sa Bible na obey your parents. Kung ang pinapagawa sa'yo ay mali, yun yung time na hindi ka susunod. That's the only time that you will not obey. Amen? Amen. Next, final part is the result. So from the reality to the remedy and down to the result, sabi sa verses 6 to 7, let's read. That the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. So ano daw yung magiging result kapag ginawa natin yung remedy na pag-share ng word, pag-speak up, mas magiging maalam ka sa salita, di ba? Then the next generation will know the commands of the Lord. Amen? Matututo sila from you. Diba? And even the generation, the children not yet born, yung mga ipapanganak pa lang, apo mo pa lang, kaapu-apuhan, they will also come to know the truth. Amen? Yung kaninang kanta namin sa umaga, yung lyrics ng isang line doon, first line sabi doon, 1,000 generation falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. So, yung vision na binigay sa akin ng Panginoon doon is 1,000 generation. Paano kaya? Ako, tapos yung anak ko, nagka-pamilya, may anak na, may apo na ako, and then kaapu-apu-apuan, kung dadatnan ko pa, kung maaabutan ko pa sila. Diba? Yung nagpupuri yung mga generations na yon, magkakasama kami sa iisang Diyos. Kung ano yung Diyos ko, yun yung sinasamba nilang Diyos. How wonderful will that be? Amen? Diba? Yung ikaw, because you've come to know the Lord, diba? Yung mga sumunod sa'yo at ginawa mo yung part mo na pass on ng faith mo, so you have even to the last generation, ay magkakaroon ng same faith as yours. Amen? Amen. So we have to decide that for ourselves. So, yan, they might know them, and then, so that they should set their hope in God. So because they know the Word, and they know the truth, they will trust in the Lord. Hindi sila sa tao magtitiwala, kundi sa Panginoon. Amen? Amen? Kapag nangailangan sila, alam nila na may Diyos sila. Amen? And they will not forget the works of God. They will always meditate yung kabutihan ng Panginoon. And they will keep His commandments. Okay? So, yan yung result ng meron tayong na-impart sa kanila na katuruan ng Panginoon. They will know the Word of God, and they will hide it in their hearts, and they will put their trust in the Lord, and accept Jesus as their Savior. Ang goal natin is that they will have that personal decision na tanggapin si Jesus. Hindi dahil pinupush natin, pero makakatulong yun na pinupush natin. Pero magkaroon sila ng personal na hunger para sa Panginoon and decision. They will live godly lives, di ba? And they will tell the next generation about God. So napakaganda nung magiging result kasi you will have that peace of mind that wherever they go, alam mo na alam nila yung patutunguhan nila. Kasi you point them to the right direction. You pointed them. And you know that they will never go wrong. Amen? Minsan magkamali man sila, babalik sila sa Panginoon. Amen? At they will be strong, di ba? Magiging silang strong ang foundation nila, hindi sila madaling ma-move or ma-destroy or ma-discourage, kaunting rejection, kaunting discouragement, ayaw na, give up na. So hindi sila yung mga ganon. Amen? Kasi they are strong in the Word of God. Yes? Diba? They won't be easily swayed by the waves of new teaching. So kung may mga bagong katuruan, hindi sila madaling mapaniwala, hindi sila madideceive. Kasi alam nila ang truth, alam nila ang tatayuan nila, alam nila ang tama at ang mali. Amen? May isa akong pastor na dating pinapakinggan,
So, ngayon, pag-alaman ko na leaning towards kulto na pala. So, wag na po kayong makinig sa kanya. Kay Pastor E.L. Okay? So, and ang mga younger generation, they will be resilient in life. So, go, laban lang laban. Not easily giving up on challenges. They are strong and courageous. Diba? Yan yung gusto natin na maging generation. Amen? Ng mga kabataan natin. Na lumalaban sila sa challenges ng buhay. Diba? Alam nila ang kanilang identity. Alam nila they are a child of God. Alam nila that yung mga promises ng Lord, that they are redeemed, they are saved, they are forgiven. Magkasala sila. Babalik sila sa Lord. Hindi sila tatalikod. Diba? Babalik sila sa Lord. They will always go back to the Lord. Amen? And they will be Jeremiah 29:11 generation. Na they are hopeful, they are faithful, diba? And they are prayerful. Diba? Na positive people. Diba? People with the Word of God. Amen? Yun yung generation na gusto natin na ma-establish sa kanila. And again, sabi sa Proverbs 22:6, point your children into the right direction, and when they are old, they won't be lost. Hindi sila mawawala, hindi sila mapapariwara. Amen? Yes. So, going back to yung dating na-preach ko noong March, kami ni Sister Malu, siya rin nag-preach, no? Psalms 127, 3-5, being the prayer warrior for your children. Sabi doon sa verse na yon, kasi, like arrows in the hands of a warrior, are children born in one's youth. Yung mga anak natin, they are like arrows. So, ikaw yung nag-i-aim, ikaw ang, kung saan sila, kung i-bullseye mo sila, or imimiss, di ba? So, ikaw yung may hawak ng arrow. Okay? So, kagaya niya, no, yung lalaking yan, yung taong yan, tayo yan mga magulang, tayo yan na older generation. It is in the power of our hands kung ano yung kakahinatnan ng mga younger generation natin. Amen? Let's point them to Jesus. So, 2 Timothy 1:5, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded not now lives in you also. Kay Timothy. So, nakapakagandang no? This is the power of teaching the generation about God. From the grandmother to the mother to the child. Pero hindi dahil sinabi dyan, grandmother, mother, hindi babae lang, hindi nanay lang yung magtuturo. Amen ba sa mga mens? Oh, sa all the more ang men, they should stand as the priest of the family. Amen, sila yung magtuturo. And the parents, as a family. Okay? Ayan. And Psalm 78. So that's that's what is about Psalm 78. Yung una, the reality, no, in the world that we're living in, we can do something about it, which is we share the word of God, we pass it on to the next generation, and the result will be we will have a strong generation who believes in God, whose Savior, whose Lord is Jesus Christ. Amen? Amen. So going back to our story, dyan sa ship na yan. So if you are one of those people na nakakita na may nahulog na babae, we have to change our mindset na, ay, hindi ko yan sasalba kasi marami akong gagawin pa eh. May pamilya din ako eh. Hindi ako marunong lumangoy eh. O, may babalikan pa akong trabaho eh. Kundi, our mindset should be, what can I do? Ano ba ang pwede mong gawin in your capacity? If you are a parent, gawin mo yung mga sinabi natin dito. If you are single pa, look for somebody to mentor. Younger generation that you can mentor. Amen? I believe hindi tayo sinave ng Panginoon para maupo lang or para serve lang. Kundi to be a guide to another na naghahanap ng coaching, ng guide, ng kuya, ate. Amen? So kung ikaw ay bata-bata pa, you belong to the younger generation, meron pang mas young sa iyo na nangangailangan din na maturuan. Pwede kang magturo. Sunday school, be. Diba? Sunday school. Sa kalam yan.
Okay, so what can I do? It's up to you. You decide on your own kung ano yung pwede mong magawa, kung ano yung pwede mong ma-impart. So in conclusion, what one generation tolerates, the next generation will embrace. Sabi yan ni John Wesley. And if I may add, the next generation will treat it as normal. Kapag ka, di ba, tinotolerate kasi kung ano yung tinotolerate na generation, yun yung i-embrace nila as normal. Di ba? Yun yung ipapass on nila sa mga susunod. And if we settle for a powerless Christianity, then we pass a dead religion on the next generation. Gusto ba natin yun? Diba? Na religion lang yung ipinapasa natin and dead religion pa. Diba? Powerless kasi wala kang ginawa. Amen? So if you want to pass on a relationship, yung relationship sa Panginoon at sa iyong anak at sa younger generations, di ba? You have to do your part in sharing the Word of God. Amen? And if we settle for the standards of this world, especially in regard to abortion and gender or yung ibang mga issues sa bundong ito, we pass on compromise to the next generation, di ba? Sabi sa Romans, di ba? Do not conform any longer to the patterns of this world, to the standards of this world, di ba? But be transformed by the renewing of your mind. So, tayo, ang standard natin ay ang Word of God. At hindi natin binababa yung standard natin. Amen? The ultimate guide para ma-check mo kung tama ba yung standard na pina-follow mo is the Word of God. Amen? Hindi si Google, hindi si kung ano man na mga sources, hindi si pastor ganyan na hindi mo naman kilala. Diba? Kundi, you should check kung ano yung pinapakinggan mo, kung ano yung nababasa mo. Amen? Ultimate truth is the Word of God. And lastly, Bini. Diba? Bini, ito ang dapat nating gawin in sharing the Word of God. Be bold. Be courageous. Diba? You speak up. Diba? Be intentional. You decide. You commit to do it. Be natural. Be genuine. Be authentic. Kasi alam nila kung pinaplastic mo lang or ine-etchos-etchos mo lang yung treatment mo sa kanila or yung ginagawa mo sa kanila. Amen? Sa younger generation, when you are sharing the Word of God. Be natural kasi makikita nila yun, mararamdaman nila yun. Amen? And be incarnational. You show up. Be there for them in the flesh. Amen? Amen. So, yan, Bini. And leave a lasting legacy for the next generation, which is Jesus. Walang ibang anuman na pwedeng na pwede nating maiwan sa ating younger generation na importante. Hindi yung mga bahay, mga lupa, alahas, pera, or kapangyarihan, or education. Hindi yun ang importante. Important yung mga bagay na yun, but hindi yun ang pinaka-importante. Kundi, ang pinaka-importanteng meron sila ngayon pa lang ay ang relationship kay Jesus. It will bring them to places. Amen? Amen.